Pilipinas. Kayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiping, sa manluluping, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mo bangaw, ay ginatang tula, kawin sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan pa may magtitingin, luha ng araw ng walhagin pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang higaya ng pagkaibang akin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Ikaw ba stress? O may dinaramdam? O gulong-gulo na talaga isip mo? Tumutok lamang at panoorin dito sa Millennial Online TV. May tuturo po ko sa inyong isang paraan upang maibsan at mabawasan niyang problemado ninyong pag-iisip. Ito ay ang Tai Chi Learning Series. Sana po tumutok po kayo at abangan niyo po kung Sabado po ng umaga yan. Dito lamang po sa Millennial Online TV. Salamat po! Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko ng iyong minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot ng plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on! Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo
magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randel tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na mga milenyo! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga katropa, ako ang inyong lingkod, Brian Anyosa. Samahan po ninyo ako sa panibago nating programa dito sa Millennial Online TV, ang Balitaktakan, kung saan pag-uusapan natin ang lahat ng mga balitang bumabandera sa isang buong linggo at mga impormasyong dapat ninyong malaman. Paano kami mapanood? I-type lang sa inyong mga Facebook at YouTube account ang Millennial Online TV. Ano pang hinihintay mo, katropa? Like, subscribe, at share na! Mga katropa, ako po si Gazi Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo, na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ang aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako po inyong lingkod, si Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay ng bagong milenyo. Abangan po ang aking mga tatalakayin na mga kaganapan dito sa ating bansa. At syempre, abangan nyo rin ang gagawin nating pangungumusta sa panunungkulan ni Kapitan sa ating Dalaw Barangay. At syempre, ay tunghayan nyo po ang lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang po sa inyong mga cellphone sa Facebook at YouTube, Millennial Online TV. Okay mga katropa? Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga pangyayaring naganap sa ating kapaligiran, mga balita sa buong linggo, hihimayin, iisa-isahin, dito sa Balitaktakan, aarangkada, kasama si Brian Anyosa, dito lang sa Millennial Online TV. Talakayin, rebisahin, opinyon, palawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Ayun o. Okay mga kaibigan, magandang hapon po sa inyo. Oras natin sa Udyat, alas 5:31 po ng hapon, Philippine Standard Time. Abay kanina napanood nyo, no, natunghayan nyo yung ating online haranista. Abay nag-request ako dun eh. Ang ni-request ko dun yung kay Gary V. Ay, bandang huli na, yung Reaching Out. May teenager pa tayo, gustong-gusto ko yung kanta na yun. Nagagandahan ako, that song is no band, no? Talagang parang a cappella style, pero may mga ano rin, sabi walang banda. Okay mga kaibigan, sasa inyo na po ang programang talakayin, rebisahin, opinyon, palawakin, aksyonan, tropa. Siyempre, ako pa rin ang inyong kasama, kakwentuhan, kajamming, kakosa, kabarangay, Rosel Lopez. At siyempre, kasama ko pa rin sa technical side ang aming kasama, si Joshua
Sumulat Baltaw. Okay, at yun mga kaibigan, at siyempre sa Sabado naman po yung ating programang Balitaktakan ni Brian Anyosa. Unti-unti na ho yan at susunod meron na ho tayo rito magiging programang Kusinero ng Bagong Milenyo. Abangan nyo po yan. Siyempre doon po ituturo sa inyo yung mga pagluluto ng mga masasarap pero murang pagkain lang. Mga ulam, mga panghanda sa inyong mga mahal sa buhay, sa pamilya, na talaga namang masisiyahan po. Kaya tutukan nyo po, antabayanan lang. At syempre, magkakaroon din tayo ng someday, ng usapang showbiz. Ayan, chika sa milenyo. Okay mga kaibigan, bago tayo magsimula, batiin muna natin. Unang nakita rito sa atin si Boss Val Leonardo po, yung katropa natin na photojournalist po ng Quezon City Police District Press Corps. Kung di ako nagkakamali sa Diaryong Remate. Taga Valenzuela din po yan, si Boss Val Leonardo. Baka akala nyo, taga Valenzuela rin yan. Ano nga yung lugar mo, Boss Val? Mapulang lupa ba yun? Saan ba tayo nakita that time nung nandiyan pa si Nepay? Anong lugar yung mapulang lupa ba? At syempre mga kaibigan, happy birthday po sa mga nagdadaos po ng karawan. Ngayon at bukas pala, ay birthday po ng ating katropa, ng ating kaibigan, yung ating boss, si Bong Trono. Palakpakan mo, Joshua. Baka hindi ka imbitahin ni Bong magdadaos na po ng ika-51 yatang taong kaarawan. Bukas si Boss Bong Trono. Diyan po sa may Cordero Street, sa Barangay Arcong Bato, Valenzuela. May siguradong sarado buong Cordero niyan. Magbe-birthday si Boss Bong Siguradong sarado buong Cordero Street at siguradong dadagsain yung kanyang bahay ng mga bisita. Siyempre, yung mga bisitang pulis, attorney, lahat-lahat na, pati mga sekretary. Ewan ko lang kung may pupuntang presidente ng Pilipinas. Joshua, malay mo naman. At ayun, nanonood din sa atin si Kuyang Joselito Reyes. Good afternoon sa iyo, Kuyang Joselito Reyes. Welcome sa programang Tropa. At syempre binabati rin natin yung ating mga katropa peeps na mga licensed massage therapist, yung ating mga LMT, sina Miss Jackie Adahar ng programang Luna Serbal, si Sir Romel Martinez, si Kuya Haji Crespo, at syempre si Sir Jojo Revilla, Ma'am Linda Villagonza, yan ng mga LMT. Alam ko si Sir Roselito Reyes, LMT rin tama ba? Good PM, Sir Rosel Lopez watching from Marikina City. Yes, good afternoon sir, Sir Roselito Reyes from Marikina City. Abay, maganda laban sa inyo dyan si Marcy Chudoro tsaka si BF Fernando, di ba? Alam ko sila maglalaban dyan sa Marikina. Tama ba ako, Sir Roselito? Yan po si Sir Roselito, ano rin to LMT rin to, si Sir Roselito LMT. Okay, at ganyan din yung ating mga kasangga dyan po sa bayan ng Hagunoy, sila Police Senior Master Sergeant Randy Reyes, siya po chief ng Police Community Relation ng Hagunoy PNP at syempre kanya mga kasama sina Police Corporal Rapi Ryan Ramos at ang kanilang encoder na si Kiana De La Cruz. Okay mga kaibigan, may tutungay natin sa inyo, tutungay natin yung ginawa pong in action ni retired Police Colonel Bonifacio Busita. Ito po tungkol sa isang truck driver na parang hindi lang yata na ipakita kaagad yung rehistro. Abay, hinuli na, pinagmulta na. Makatarungan ba yun? Yun ang tanong doon Makatarungan ba na antimano ay hinuli na kaagad? Abay, hindi yata dapat. At mamaya rin itutungay natin sa inyo mga kaibigan yung istorya ni Nanay Helen Culio na isa pong farmer dyan po sa lalawigan ng Aklan. Kung paano siya nagsimula, kung paano siya nilalait ng araw, abay sinuwerte na
Ha? At talaga naman ngayon ay saksa ka na ng yaman. Anin natin yan. Ayun, ang sabi naman sa atin ni ating katropang si Joel Cabusora Regindin, buwat naman po sa lalawigan ng Ilocos Sur. Ayun, good evening, idol. Aba, ikaw ang idol ko, boss Joel. Ikaw ang idol ko. Alam mo naman pagka mga Ilocano, one. Okay, alas 5:37 na mga kaibigan at tuloy-tuloy pa rin tayo. Siyempre ako pa rin yung kasama, katropa, dito po sa programang Tropa, Rosel Lopez. At tayo nga, yung sinasabi ko sa inyo kanina, abay, teka muna ha. Kumusta na ba? Alam nyo, yung mga presidential balls natin, talaga naman ngayon, busy. Hindi lang po presidential balls. Ultimo yung mga governor, mayor, vice mayor, mga city councilors, abay, kanya-kanyang ikutan na sa kanilang mga balwarte. Siyempre, papogian, pagalingan, ganyan, ganito, etc. Pagka siya nanalo, ganito gagawin natin. Pero, yung iba, kapag nakaupo na, ay wala na. Ika nga, galit-galit na, Joshua. Galit-galit. Siyempre ngayon, mag-eleksyon, bati-bati muna. Pero after nito, may galit-galit na. Bueno, tingnan natin kung anong magiging kahihinatnan, no? At tingnan natin, wala talagang ganun siguro ang buhay. Ika nga, gusto mo pangakuan, gusto mo tuparin pa. Tama na yung nangako. Minsan ganun ng mga politiko. Pero, may mga politiko naman po na pag pinangako talagang ginagawa, no? Hindi yung napapako. Mahirap na lang magkwento at magsalita. Mahirap na ako. Sa totoo lang, nakikita ko na yung mga politiko, lalo na dito sa area ng Kamanaba. Hindi naman mayroon lang isa, kung hindi ako magkakamali, isa o na talagang wala akong ginawa sa kanyang buong termino. Wag lang makita, siyempre kahit paano may pinagawa, wag lang makita may pinagawa, pero sa kabuuan po ay hindi kontento para sa akin ang mga tagaroon sa kanyang nasasakupan. Mukhang wala yatang pasok si tropang Joel Cabusora Regindin, no? Day off siguro. Kaya ngayon pakuya-kuya-kuy lang. At siyempre yung mga taga-barangay Bibiklat sa Cuyapon, Nueva Ecija, binabati po natin ang pamilya Esteban. Yan po mga katropa natin doon sa Nueva Ecija, no, sa Cuyapo. Okay, sa mga kaibigan, at tatunghayan muna natin yung ginawang pagsaserbisyo publiko ni Police Retired Colonel Bonifacio Bosita tungkol po at hinggil sa isang truck driver kung paano po nangyari at kung paano siya hinuli. So Joshua, panoorin natin. Hello, good evening. Magandang gabi, sir. Yes, sir. Magandang gabi po. Driver po ako, sir, ng Doyen, sir. Tapos nandito kami sa boundary. Galing ho kami sa loob ng pier, sir. Paglabas namin di traffic, inabot ako ng pula na, dilaw na doon sa gitna. Ngayon, inanaban ako ng restro. Ang naibigay ko, expire. O bakit yun ang naibigay mo? Ay, sir, magpapadali sila apurado Tapos inipaw kami. So ibig sabihin, mayroon kang luma at saka mayroon kang bagong restro na nandiyan sa sakyan. Opo, nandito sa akin hawak ko. O tapos ang naibigay mo, luma. Kinalkal ko lahat yung mga kung dito mapilis na truck, nakita ko yung bagong restro. Pinapakita ko ngayon sa kanila, hindi na pwede, tubusin daw bago ayun ba. Hindi ako. Magkano daw sinisingil? 5,000 po Nung nahinata ka, napakita mo ba yung OR na bago? Nga sir, hindi ko na nahanap sir dahil nung makita nila yung restro na ibinigay ko, hindi na ako binigyan ng time na maghanap ng mga iba pang resibo o kaya mga bagong restro. Tumawag ka na ba sa boss mo? Tumawag na sir, yan nga po sir ang nagbigay sa akin ng number. Yung boss mo ang nagbigay ng number namin. Opo. Kachat sila sa akin yung pagtubos dito.
I-charge sa'yo ang pagtubos. Opo. Sige, ikukwento ko muna kay Colonel. Sige po. Sige po. Hello, magandang gabi po. Hello sir, kawasan po sir ni Colonel Busito sir. Hello po, sir. Kapatid, ano bang nangyari? Naharang po ako kanina doon sa stoplight. Anong sasakyan mo? Trailer po. Inabot po akong pula dahil naipit ako nung nauna sa aking lumabas sa truck, yung dalawa. Tapos, inanapan ako ng restro ng truck, chassis. Naibigay ko sa kanila yung expire na kuhan sa restro ng chassis. Dinala ko dito na sa impounding. Nandiyan ka sa impounding. Opo. Magkano sinisingil sa'yo? 5,000 po. Pero naipakita mo yung iyong ORCR na hindi expired. O pinapakita ko nga po, hindi na daw nila tinatanggap yung ganun dahil dapat kanina pa daw. Oo, sabi ko nga doon sa babae, sabi ko nga po, ma'am, di naman nila ako binigyan ng time na hanapin yung kung meron ba talaga ako dito sa truck o Anong oras ka nahila? Hindi naman po ako hinila, pinatakbo nila. Akong pinagmaniho papunta dito eh. Sige. Saan ang biyahe mo pa? Meron, loaded pa nga po ako, papuntang dito sa Valenzuela. Galing ka saan? Galing po ako sa Pier North Harbor, sa Pier, sa loob. Kausapin ko yung babae. Titingnan ko po kung nandun pa po. O, Sige, baka kasi kausapin nag-out ko. na eh. Anong oras ka nahila? Kanina pa po mga 7. Tapos anong oras mo na papakita pagkarating dyan? Pagdating po dito, hinanap po dito sa truck dahil hindi kong alat yung mga dokumento. Nakita ko may bago ditong kuan, ORCR. Sige. Hanapin mo dyan yung in-charge. Kausapin ko. Sige, pupuntahan ko lang po doon sa Sino po ang charge dito? Pangalan niyo po. Pangalan na huli po. Lando. Hello po. Hello, good evening. Yes po, Colonel. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ano po ang violation ng truck driver? Nag-passing through red light po siya, sir, sa lugar po ng road 10 po. Ngayon po, during apprehension po, inanapan po siya ng register po ng kanyang trailer. Wala po siya naladala. Expired ang naipakita niya. Po. Anong ginawa sa kanya? Hinila o pinasunod dyan sa impounding? Pinasunod po, inescortan po ng nakahuli po. Ibig sabihin, hindi siya hinila. Opo. Pagdating dyan, sinek niya, nakita niya yung ORCR, pinapakita sa inyo, di ba? Colonel, kaka-switch lang po namin ng kapalitan ko po eh. Kapatid, pakisuyo, pakicheck mo yung ORCR dyan. Ang turnover po sa akin dito, nahuli po sa 7:30 po ng gabi po. Ngayon po, naipakita po niya sa kasamahan ko yung ORCR po niya, 8:45 po. Ayun po, Colonel. Kasi po, as per advice po ni po, during apprehension po, pinibigyan po ng pagkakataon po yung driver, 5 minutes po sa kalsada po para hanapin po yung dokumento. Ngayon po, kapag wala po siya naipakita, dadalhin po sila sa impounding. Ngayon sa impounding naman po, binibigyan din po namin sila ng pagkakataon, 15 minutes po. Kasi yun po yung binabang order po sa amin ni Yan bang sinasabi mo, nakasulat o sabi lang ni Sabi po ni po. Kapatid, yung inyong ginagawa, mali yan, hindi makatao at walang legal na basihan. Pero dahil hindi ko kayo pwedeng diktahan at higit ninyo susundin si padadalan ko ng pera yung driver. Magkano babayaran? 5,000 po yung impounding fee po, Colonel. O sige, babayaran ko. Kausapin ko yung truck driver.
Okay po. Sige po, sir. Kapatid. Po. At pagkala kita ng 5,000, bayaran mo yung mga yan dahil yan namang ganyang katiwalian, may hangganan. Sige po. Sige. Salamat po, sir. Okay. Banban. Po. Kausapin ko si Bro Jerry. Apo. Wait lang po, Tibon. Apo. Sir. Bro Jerry, padala mo ng 5,000 ng truck driver. Sige. Mag-usap kayo. Gcash. Sige po. Okay. Hello, sir. Hello, sir. Opo, ano po yung GCash number ninyo? Pwede ba malaman ko anong Gcash, number dito? O pwede lang yung sa number ko, te? Yung ako Hindi, lang... kahit dyan na lang diretso, pwede rin. Baka may hap ba ako? Naglulukot ako sa cellphone ko, eh. Bro, Yan lang, sir, tawagan mo doon sa cellphone niya, yung cellphone mo ang gamitin. Sige po. Okay, sige. Update niyo ako. Sige, sir. Okay, bye-bye. Hours of office. Hello, sir. Magandang gabi po. Sinigilin po to, sir. Kanina kasi tumawag sa akin. Sabi nakakasapin ako ni Kernel. Oo, ikaw yung sa truck. Apo. Ate ka lang, wait. Ha? Sige, sir. Tawagin ko lang, saglit lang. Apo. Hello, kapatid. Apo, ang gandang gabi po. Natanggap mo yung 5,000 pesos. Opo. Kaya pinadalhan kita. Alam ko, pagka pinadalhan ka ng boss mo, sisingilin din sa inyo yan, di ba? Oo nga po. Kawaawa naman kayo. Mali yung sistema sa Maynila. Hindi makatarungan. Sa LTO, pag ikaw ay nahuli at hindi mo na ipakita ang ORCR, ang violation mo, failure to carry ORCR. Ang multa, 1,000 lang. Opo. Pero sa Maynila, impound, pero hindi naman kayo hinila, pinasunod lang, di ba? Opo. 5,000 piso ang sinisingil sa inyo. Mhm. At hindi ka man lang makakahingi ng konsiderasyon. Yan ay isa sa maituturing nating katiwalian. Kawaawa ka sa kanilang ginagawa. Opo nga. Dahil Dapat- tinikitan pa rin ako, eh. Tinikitan ka pa. Anong inilagay sa ticket sa'yo? DTS. Disregarding traffic sign. Opo. Sinasabing nag-beating the red light ka. Hindi po, ang pinapaliwanag ko nga sila po, sa kanila po, nanghuli sila. Wala naman sila sa talagang nandun sila sa stoplight para makita nilang nag-beating the red light ako. Nakatago sila, tapos biglang lumalabas, di ba? Oo. Galingan ninyong mabuti. Alam mo yan, maraming tiwali dyan sa Maynila, di ba? Yun nga po ang pinapaliwanag ko sa kanya. Sabi ko, sir, nasa Inerlin ako. Tapos, yung nasa yung second tsaka third, yun ang nag-cut sa akin. Paano ko ako kung aabanti? Hindi ka papakinggan ng enforcer. Yun nga po. Kasi sila, parang, kung mapapansin mo, parang gutom sa pera. Sakit mang isipin, talagang ganun ang nangyayari. Kaya galingan ninyong mabuti. Maganda kung meron kayong dashcam o action cam para may ebidensya tayo. Yan ay nakasanayan na nila, napakarami na ng drivers na napiperwisyo nila. Katulad nung nangyari sa'yo, hindi mo na ipakita yung tamang ORCR, pinasunod ka sa impounding. Hindi ka naman hinila, di ba? Hindi po. Tapos nung pinipresenta mo, ayaw nang tanggapin at ikaw ay sinisingil ng 5,000 pesos. Opo. Kaya kita tinulungan, kawaawa ka. Maraming salamat po dun sa tinulong ninyo po. Kaunting tiyaga lang, yan namang mga tiwali. Matatapos din yan eh. Sana nga po eh. Maging aral na sa iyo, kapatid, bago umalis sa garahe, nakahanda ng ORCR ng sasakyan. Oo nga po eh. Bigla lang akong nilipat dun sa unit na yun. Wala man sa akin turnover na nasa maayos yung mga kuan. Walang problema sa iyo dahil naipakita mo naman. Ang problema, yung kanilang sistema.
Wala silang binigay na konsiderasyon mo lang na Hindi uso ang konsiderasyon sa Maynila. Ang mga nabibiktima nila, mga truck drivers mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Taga saan ka ba? Bicol po ako. Oh, walang pinipili sila. Taga Bicol ka pala. Opo. Nasaan ang pamilya mo? Nandito naman po. Ilan ba ang anak mo? 6 po. Nako, ilan taon ang bunso? Kapapanganak ko lang po. Yung mga 1 month pa lang. Oo, isipin mo dahil sa mali nilang ginagawa, pati dapat pagkain ng pamilya mo, inaagaw pa nila. Oo nga po. Magkano ba ang sweldo mo sa isang araw? Magkano lang yung isang biyahe namin no po? 900. 900. Sa isang biyahe, mga ilang oras yon? 24 oras halos yon, ano? Opo. Oo. Di bale, kaunting tiyaga lang dahil yan namang mga tiwali, natatapos din yan. Sana nga makakuha na yan eh. Tugpo na rin mga ganyan. Malay mo, may manunungkulan na may kakayahang supilin ang tiwali. Di swerte ninyong mga truck drivers. Yun nga po eh. O, hayaan mo at lahat naman ay nababago. No? Okay? Sige po. O, maging aral na sa inyo yan, ha? Opo, opo. Kawaawa kayo, abala, tapos gastos. Oo nga po eh. Ay, hayaan mo, at yan namang tiwali, may katapusan. Ano? Oo nga po eh. O, sige, ingat ha. Maraming salamat po sa tulong niyo po. Okay, bye-bye. Maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang nadinig po ninyo ay ang aming pag-uusap ng ating kapatid na truck driver na nasita at nahuli sa Maynila nitong nakaraang October 23, 2021. Ayon po sa kanya, traffic sa nasabing lugar kung siya nahuli at habang siya po ay lumiliko. May dalawang sasakyan po na nauna at nag-cut sa kanya. Dahilan po kaya siya ay na-delay. At dahil po dito, lumabas po ang traffic enforcer ng Manila. At siya po ay sinasabing may paglabag na beating the red light. Ako po ay 27 years na nagmamaneho. At bagaman at wala po ako sa pinangyarihan, ako po ay naniniwala sa malinaw na salaysay ng ating kapatid na truck driver. Ang hindi po maganda sa ating mga nasasaksihan ngayon, hindi na po naiintindihan ng maraming traffic enforcers ang kanilang trabaho. Dapat po sila ay nasa mga intersection at matatraffic na lugar para magmando at nang maging maayos ang daloy ng trapiko. Pero napapansin po natin na ang mga traffic enforcers, ganun din po ang ilang mga pulis na nasasangkot sa traffic management ay nagtatago po at parang ginagawa nilang bitag ang kanilang ginagawang trabaho para sa mga kapatid nating ordinaryong motorista. Kung bibigyan po natin ng pansin ang nasabing pahayag ng ating kapatid na truck driver at kung nauunawaan po ng traffic enforcer ang kanilang trabaho at ang tunay na serbisyo publiko, dapat po hindi na siya hinuli dahil sa sinasabing paglabag na beating the red light. Ang kapatid po nating truck driver, nang siya po ay nasita, hinanapan po siya ng ORCR at sa kasamaang palad po, ang naibigay po niyang kopya ng ORCR ng kanyang minamanehong truck ay expired. Dahil po dito, siya po ay pinasunod ng enforcer at dinala sa impounding area ng Manila. Nang makarating po sa impounding area, nakita po ng ating kapatid na truck driver ang rehistro ng kanyang minamanehong sasakyan na hindi expired. Pero ito po ay hindi na inonor at hindi na binigyang pansin ng in-charge sa nasabing towing company. Marami na po ang nakaranas ng ganito na kapag hindi agad na ipakita ang rehistro ng sasakyan, kanilang ini-impound at kahit na po may pakita ang rehistro na ito ay talaga namang hindi expired, pinagbabayad po sila
ng 5,000 piso. Tinulungan po natin ang ating kapatid na truck driver. Nagpadala po ako through GCash ng 5,000 pesos. Hindi po ang ibig sabihin nito ay tinatanggap natin ang ating pinaniniwalaang katiwalian. Sinuportahan po natin ang ating kapatid na truck driver dahil alam po natin na kapag siya ay pinadalhan ng kanyang company ng 5,000 pesos, ito po ay babawasin sa kanyang sweldo. Tunay po na nakakaawa ang ating mga kapatid na truck drivers na dumadanas ng ganito. Totoo po na may mali ang ating kapatid na truck driver dahil hindi niya naipresenta agad ang tamang rehistro ng minamaneho niyang sasakyan. Pero naniniwala po tayo na hindi ito dahilan para mabiktima at mapagbayad siya ng 5,000 pisong halaga. Hindi po tama, hindi makatao at hindi makatwiran ang ipinatutupad ng ilang mga kinaukulan sa Maynila para sa mga drivers na dumadanas po ng ganito. Sa mga kapatid nating truck drivers na pumupunta sa Maynila at ganun din sa iba pang mga lugar, tiyakin po ninyo na bago kayo umalis ng inyong garahe ay naihanda po ninyo ang ORCR ng inyong sasakyan, hindi expired. Ganun din po ang inyong lisensya. Dahil kapag hindi agad ninyo ito na ipresenta sa traffic enforcer o police na sisita sa inyo, tiyak na kayo po ay mapeperwisyo. Maging handa po lagi kayo dahil tunay nakaawa-awa po ang mga katulad ninyo. Kayo po ay nagtitiis ng pagod, gutom at puyat. Pero dahil sa maliit na pagkakamali, kayo po ay maaabala at mapagmumulta ng malaking halaga. Lalong-lalo na po sa Maynila. Sa mga kapatid nating helpers, tulungan po ninyo ang inyong mga kasamang truck drivers. Paalalahanan po ninyo at tulungan po ninyo sila na maihanda ang ORCR ng minamaneho nilang sasakyan. Sa mga kapatid nating operation managers at mga dispatchers ng trucking company, tiyakin po ninyo na laging handa ang OR at CR ng sasakyan na minamaneho ng inyong mga truck drivers. Sa mga kinaukulang opisyal ng lokal na pamahalaan, partikular po sa Traffic Management Office, hindi po maitatanggi na ito ay dapat ninyong bigyan ng kaukulang atensyon dahil kung hindi, ito po ay nagre-reflect kung anong liderato meron po kayo. Sa mga kapatid nating truck drivers, mga riders at iba pang mga motorista at sumusuporta sa ating advokasya, patuloy po nating bantayan ang ating mga kasama at huwag nating hayaan na sila ay naaabuso at nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas. Patuloy po tayong magkaisa at suportahan po ang ating advokasya. Basta tama, kampi-kampi tayo. Okay, so yung mga kaibigan, natunghayan natin, napanood nyo, no, na talaga namang, actually, totoo naman po yun na talaga namang maraming mga enforcers, mga law enforcement unit, na minsan po mali ang ginagawang panghuhuli, no? Hindi yung basta makapanghuli sila, kawawa nga naman yung mga motorista, no? Siyempre, isipin din natin, katulad ng truck driver, 6 anak, kapapanganak lang nung huli. Siyempre, dapat, dapat winawarningan muna nila. Hindi yung basta huhulihin ka agad nila at yun, ganun, masyado namang kawawa yung ating mga driver, no? So, Joshua, medyo ayos yung mga setup ng, chroma. Sa bright, anuhin mo yung bright para masyadong madilim eh. Okay mga kaibigan, alas 6:01 na po ng gabi Philippine Standard Time at syempre tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programang Tropa. At sabi po sa atin ni Sir Joselito Reyes, abay pa shoutout daw sa mga taga Rise Up Home Massage Service Staff sa Cainta Rizal. Abay magandang gabi po sa inyo dyan. Pwede na bang magmasahe? Ano ba? Kailangan ba full pack o kailangan 50%?
abay kailangan sumunod pa rin ho tayo sa health protocols. Di ba? Hindi ho po pwedeng kung nag-open kayo, ay sige na, pwede kayong mag-full pack. Hindi ho po pwede. So, kailangan mag-observe pa rin tayo ng mga social distancing. Okay, muli po at shout out daw po sa mga taga Rise Up Home Massage Services staff dyan sa Cainta Rizal. Magandang gabi po sa inyo dyan. Tuwing nandito Dapat siya, si Roselito, nandiyan ka ba? Dapat, alam mo bang, gumagawa ako ng Cainta Rizal. Dapat pala matesting ko yung massage niya kung maganda o mahusay. At magandang gabi rin kay Kuya Daga Rodrigo, buhat po sa lalawigan ng Rizal at siyempre sa aking pinsan, si Police Lieutenant Ricky Lopez, dyan po sa PCP3, dyan po sa Antipolo City, sa Rizal. Dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Ayan, at yun nga, sinasabi natin, tama naman po si Colonel Busita. Kaya po, yung mga motorista, yung mga kababayan natin, hindi lang motorsiklo, truck, jeep, etc., abay, panalangin nyo po ay maupo sa Kongreso bilang party list representative ang One Ride Party List. At yun po ay ang uupo ron ay wala pong iba kundi si retired Police Colonel Bonifacio Busita. Abay, pagka nangyari po yun, abay marami pong mababago sa ating mga batas trapiko. Yung mga nanguhuling wala sa ayos, wala sa lugar, wala sa hulog, abay matututo na po yan. Lahat magagawa. Dapat nga ngayon pa lang may kinalalagyan na yung mga enforcer na yan. Dahil unang-una, minsan yung iba, mga tatanga-tanga manghuli. May katangahan, hindi alam ang batas trapiko. Ako'y liligaya. Dapat titignan din, hindi ko mo enforcer ka, misa ipipilit mo, katulad may nakita ko, yung daw hong isang bus, doon ho nag-U-turn sa gasolina, ninuhuli, na nag-U-turn daw, no U-turn, hindi naman sakop ng karsada yung gasolina, kaya nga pumasok doon Ewan ko ako, yun ang pagkakaintindi ko, ewan ko kayo, kung ano pagkakaintindi nyo, pero kaya nga pumasok sa gasolina para hindi siya makaistorbo doon sa highway, sa karsada, sa kanyang pag-U-turn. So kaya nagpunta sa gasolina, at least doon pwede na siya mag-left turn or right turn. Okay, alas 6:04 na po ng gabi mga kaibigan, Philippine Standard Time. Bago tayo magpatuloy mga kaibigan, ay magpapakilala lamang po si Joshua Baltao at muli po kaming magbabalik. Nais mo bang guminhawa ang iyong pakiramdam? Kung ikaw ay may sipon, ubo, lagnat at iba pang nararamdaman, lalo na ang sakit ng katawan, narito na ang Yasmag Magnesium Therapy Oil. Ang Yasmag Magnesium Therapy Oil ay nakatutulong na ibsan ang iyong nararamdaman sa pamamagitan ng pagpahid sa apektadong parte ng katawan, gaya ng noo, balikat, tuhod at kung anuman ang masakit na parte ng iyong katawan. Panoorin ang mga testimonials ng gumamit ng Yasmag. Yan po, ginagamit niya. Siya po ay isa sa aking mga testimony. Ako, si Destino Francisco, ay gumagamit ng Yasmag na siyang nakapagpalakad sa akin. Kaya kayo, mga kaibigan ko at kakilala, ay pinapayuhan kong gumamit ng product na ito. Isa sa ating testimony, ikukwento po niya sa inyo yung kanyang result nung siya ay 1 linggo nang nilalagnat at giniginaw ng hihina. Hi, ako po si Rina Deliantos, 29 years old, taga Sariaya, Quezon po. Nangyari po sa akin, itong mga nakaraang araw po ay hindi ko po maintindihan yung pakiramdam ko, gawa pong ang sakit po sobra ng likod ko, nilalagnat ako, tapos po ay hindi lang po 1 linggo ang nararamdaman ko. Simula po nung July 30 hanggang itong araw, hanggang nung mga nakaraang araw. Yun lang po, nawala lang po ng dahil sa magnesium. Paano ginawa mo? Ang ginawa lang po sa akin ay pinahinaplas po sa akin likod kung saang parte ng katawan ang masakit. Tapos po ay hinilot lang po ako. At hanggang po pagpawisan ako sa pagkahilot na may magnesium. Ayun lang po, sunod-sunod po ang paglagay kung saan banda ang may masakit. At yun nga po, ilang araw lang sa paggamit yun ng magnesium, ako mismo, sarili ko, ramdam ko ang pagbabago sa aking katawan. Dahil po simula nga po nung July 30 hanggang itong
itong mga nakaraang araw lang, hindi ako halos makatayo dahil sa sobrang sakit ng aking likod. Ako po si Leslie. First time ko po mag-try nitong Yasmag Magnesium Therapy. Ang una ko pong naramdaman ang bango niya ang bango niya lang hapin, nakaka-relax ng katawan, and then yung sakit na iniinda ko sa puso, yung sakit-sakit, wala naman ako sakit sa puso, pero yung mga kirot-kirot nawala niya, instant nawala, na tagal ko nang iniinda. And then hindi siya malagkit ipahid. Mga pangyayaring naganap sa ating kapaligiran, mga balita sa buong linggo, ihimayin, iisa-isahin, dito sa Balitaktakan, aarangkada, kasama si Brian Anyosa, dito lang sa Millennial Online TV. Pinaigting, pinalakas, ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Mga katropa, ako ang inyong lingkod, Brian Anyosa. Samahan po ninyo ako sa panibago nating programa dito sa Millennial Online TV, ang Balitaktakan, kung saan pag-uusapan natin ang lahat ng mga balitang bumabandera sa isang buong linggo at mga impormasyong dapat ninyong malaman. Paano kami mapanood? I-type lang sa inyong mga Facebook at YouTube account ang Millennial Online TV. Ano pang hinihintay mo, katropa? Like, subscribe, at share na! Mga katropa, ako po si Gazi Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo, na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ng aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na, mga katropa! Mga katropa, ako po inyong lingkod, si Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay ng bagong milenyo. Abangan po ang aking mga tatalakayin na mga kaganapan dito sa ating bansa. At syempre, abangan nyo rin ang gagawin nating pangungumusta sa panunungkulan ni Kapitan sa ating Dalaw Barangay. At syempre, ay tunghayan nyo po ang lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang po sa inyong mga cellphone sa Facebook at YouTube, Millennial Online TV. Okay mga katropa? Pinaigting, pinalakas, ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Talakayin, rebisahin, opinyon, palawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Okay mga kaibigan, muli tayo nagbabalik sa ating programang Tropa, siyempre dito lang sa Millennial Online TV. At siyempre, oras natin sa hudyat, alas 6:11 po ng gabi. At siyempre ako pa rin inyong kasama, Rosel Lopez. At siyempre sa technical side, si Joshua Sumulat, Baltao. Okay, so mga kaibigan, at yun, sabi ng aking pinsan si Ricky Lopez, sabay good PM mga kamilenyo. Ayan, medyo millennial din tong pisang ko eh. Maganda raraki kasi, kaya medyo millennial rin.
Okay, so yun mga kaibigan, tulad nga nung kanina yung sinabi ni Colonel Busita, may hangganan din. Ha? May hangganan din yan yung mga enforcer na yan, mga traffic enforcer, mga towing company na nagpapatupad ng mali. Abay, mag-isip-isip po kayo. Dapat ilagay nyo sa tama, ilagay nyo sa ayos. At ika nga, meron nga sa towing, sabi nga, tulong muna bago hila. Hindi, nangyayari ngayon, hila muna. At saka yung tulong, pero yung tulong nila, aregluhan na yun, Joshua, hindi na tulong yun. Talaga naman yun ang nangyayari. Ang dami na nating ilang beses na tayong may mga nakakausap, kahit nung nasa TV5 pa tayo, may lumapit sa atin, no? Yan ang naging problema. Basta na lang hinihila ng mga towing company at wala min lang abiso kung saan dadalhin. Di siyempre, anong lalabas nun? Karnaping na yun. Buti na lang that time, unang-una may service tayo, pangalawa alam natin kung saan dadalhin yung kanyang sasakyan. Ayun, tapos pagka nahando na, tsaka naman makikipag-areglo sa media, tsaka naman makikiusap, pero yung buti na lang yung complainant na kasama natin, pinatawad na rin sila at yun, maiuwi lang yung sasakyan. Kawawa naman. Okay mga kaibigan, 13 minutos makalipas ang ika-6 po ng gabi Philippine Standard Time. Tuloy-tuloy pa rin tayo. At ngayon pag-usapan natin mga kaibigan, yung mga kapatid nating mga magsasaka, yung mga may mga agribusiness, no? At meron po tayong itutungay sa inyo na isang ginang, no? Na si Nanay Helen Culio, na isang farmer po dyan sa lalawigan ng Aklan, no? Na nung araw po siya kinuputya, palalayasin sa bahay, etc. etc. Pero ngayon po sa kanyang pagsisikap, abay, milyonarya na. Ha? Sa halip na ang kanyang dinadala dati ay kuliglig, ngayon po, abay naka Ford Ranger na. Kaya si Joshua, magsikap ka Joshua, para hindi bike ang dadalhin mo, para magkakaroon ka rin ng BTEC o kaya Fortuner. Talaga naman ganun ang buhay. Siyempre, minsan na sa ibabaw, minsan na sa ilalim, ika nga parang gulong, no? Hindi naman na habang panahon, ikaw ay nahandon, no? Dadating din ang araw na ikaw ay aangat. Kaya nga, sikap lang siyempre. If you want money, work. Sabi nila yon. If you want more money, work. Tama ba yan, Joshua? Ganun lang yun. Ganun lang ang buhay. Ngayon, kung ikaw, kukuya-kuya-kuya lang sa bahay, naghihintay ka ng biyaya, magsabog ng biyaya ang Panginoon, wala, mahuhuli ka talaga sa kangkungan. Siyempre, ika nga, kasabihan, pag may tiyaga, may nilaga. Ngayon, sabi nga, paano kang asenso kung di ka naman magsisikap? Paano kang tutulungan na nasa taas kung ikaw ay hindi gumagawa? No? Para sumikap ka, para ma-asenso ka, gumawa ka at magsikap. At syempre, papatnubayan ka na nasa taas. Ganun lang yun, no? Kaya, nako, yun ang sinasabi ko. Kaya minsan, yung ating mga kababayan, lalo na yung mga millennials ngayon, na parang asa na lang sa magulang. Yung iba dyan, mga nag-aasawa, ha? Mag-aasawa, nakadepende pa rin sa magulang. Nagkaanak na, nakadepende pa rin sa magulang. Yung magulang ang nagbibili ng gatas ng anak niya. Pero siya, ayun, pa-ML lang. Pati yung asawa, yung napangasawa, kung bata pa, nag-ML din. At minsan naman, pa-TikTok. Ano mapapala niyan sa TikTok na yan? Sana naman kung saksakan kayo ng ganda o gwapo at magbabiral kayo, pwede kayong magkaroon ng sahod dyan, no? Sa TikTok nyo, kaya ML. Buti pa kung makatapat kayo ng Axie, kahit naglalaro lang kayo ng cellphone, kumikita kayo. Nga lang, bumaba na ngayon ang bigayan sa Axie, di ba Joshua? Hindi katulad noon, pwede kang kumubra ng 27K a month, etc. Ngayon, mga ilang buwan, isang buwan, magkano na lang, Diyos? Kita mo, bumaba. Laki ng binaba sa 27, naging 10K na isang buwan. Okay lang yun kung ikaw ay binata. No? Siyempre, paano kung ikaw ay may anak? Paano kung ikaw ay may asawa na? May kakasya ba yung 10? Yung 27K, yan, pwede yan. Maganda-gandang laban yan. Pwede ka nang mag-asawa, no? Kahit dalawa. Kahit dalawa. Huwag naman dalawa.
Tama lang ang isa lang ang asawa talaga, kayo talaga. Oh. Di ba, Pisang Ricky Lopez, di ba, isa lang talaga ang asawa, di ba? Tanungin natin yung Pisang kong pulis, ha? Ay, huwag niyo sasabihin kayo, Joshua, hindi ko mo pulis matulis. Hindi lahat ng pulis ko talaga, oh. Kaya tinatanong ko, Pisang ko, di ba, Pisang, ng asawa, isa lang talaga, di ba? Natatawa si Pisang Ricky Lopez ko, di ba? Pisang, mag-comment ka naman. Tama ba yung sinabi ko ng asawa, isa lang talaga, di ba? Ayaw. Okay, 17 minutos na po bago makalipas ang ika-6 po ng gabi Philippine Standard Time. Ayun, nagsumagot na si aking Pisang Ricky. Tama po, kuya. O, tama naman, ha? Yun ang sinasabi natin. Ika nga, isa lang ang asawa. Ha? Hindi ho kayo pwedeng magpabayaan ng asawa. Dapat ho yan minamahal, no? Kaya wag ho kayong iba dyan eh. Akala mo saksakan ng yaman, akala mo saksakan ng gwapo. Ang asawa, 2, 3, di ba? Hindi naman Muslim. Eh sa Muslim po kasi pinapayagan yun. Pero ayon sa banal na Quran ng Muslim, kinakailangan kung mag-aasawa ka ng kahit hanggang 4, kinakailangan kaya mo silang buhayin. Kailangan pantay-pantay ang ibibigay mo na pagmamahal, pagtrato, pagturing. Ganun po. At kapag ka dyan, meron ka isang naging sala na napabayaan mo, abay, mawawala sa'yo. Kaya ikaw, Joshua, kung ikaw mag-aasawa, isa lang, ha, Joshua? Mami, ako mo kumikita ka sa aksi, mag-aasawa ka ng 2. Masama yun. Isa lang ang asawa, kahit sa utos ng Panginoon, dapat isa lang. Di bali mag-anak ka ng marami kung kaya mong buhayin. Pero kung di mo naman kayang buhayin, abay, huwag ka mag-anak ng mag-anak. Ika nga, magkaroon kayo ng family planning, no? Family planning. Kailangan magkaroon ng contraceptives yung iyong asawa, yung babae. O kaya pwede rin sa lalaki. Nga lang, ang lalaki ayaw nang nagpapabisectomy. Yung babae na lang, pills o kaya magpapatali. Okay, so mga kaibigan, yun nga sinasabi natin, katulad nga nung isa nating itutunghay na farmers, no, si Nanay Helen Culio, abay na marami po kanyang anak, no? Pero sa totoo lang, sa kabila noon, talaga naman nagsikap po at ngayon ay asensado na, talaga namang makita, sabi nga yan, dati dinadrive niya kuliglig pero ngayon ay by Ford Ranger. Isipin nyo, magkano Ford Ranger, Joshua? Napakamahal ng Ford Ranger. Okay, so huwag na natin pagtagalin, panoorin natin ang istorya ng buhay ni Nanay Helen Culio buhat po sa Aklan, kung paano siya nagsimula, paano umaseso, paano nagkaroon. Kaya yung ibang magsasaka natin, hindi naman habang buhay, kala mo nagsasaka ka, dadating ang time, kukuha ka ng tauhan, yung kukuha ka ng mga tauhan, siya gagawa sa bukid, hindi ikaw. No, ikaw, ang gagawin mo lang, babayaran sila. No? Kukuha ka ng sakada, ika nga. Kailangan magsikap ka. No? So, alam niyo, maganda ang farmers, ha? Yung may magtatanim ka, maganda rin po kita dyan. Kita nyo yung artistang si Roy Binson sa Pampanga, may mga taniman ng mga palay, so kumikita rin siya doon. Puwera pa yung kanyang pag-aartista. Okay, so Joshua, panoorin natin si Nanay Helen Culio buhat sa lalawigan ng Aklan, kung paano siya nagsimula at paano siya umangat sa buhay. Panoorin po natin. Kung hindi nyo kaya magbayad ng renta, umalis na kayo dito. Sabi ko, sir, di ba, sa 28 pa naman, October 28 pa naman, sabi ko yung, pangako ko sa'yo na magbabayad. Sabi ko sa kanya, wala pa naman. Sabi ko, 3 araw pa. Pag makaharvest ako, sir, ng kalabasa ko, maibenta ko, babayaran kita. Sabi ko ganun. Kasi yung, sa kalabasa ko, mga 5 tons siguro yun, sir. Bastanti ko ibayad sa'yo. Sabi ko ganun. Hindi. Sabi niya, hindi na ako makaantay. Magsialis na kayo dito. Basta layas na kayo dito. Mga patay gutom kayo. Gaiyak ako, sir. Habang nagabumba ako ng tubig, yung luha ko pumapatak na dyan sa planggana. Sabi ko, Lord, hanggang kailan kaya yung ng tao sa amin na ganito kami?
Kasi doon, pag mamimili ako dati ng mga prutas at hindi ako makabayad kaagad, ay, hindi ka makabayad. Sabing ganun. Pag hindi ka, sabi niya, babayad, wala kang pag-asinso. Parang ahas ka, sabi niyang gagapang sa kapobrehon. Wala kang matakbuhan. Kahit na isang litsing bigas na hihiramin mo sa kapitbahay, walang magpapahiram sa amin. Panghimagas na yung 10 kilo. Paano nga pa laki napunta sa Pakwan? Maliit pa kami. Ang mama ko nagtitinda na talaga ng pakwan. Maliliit pa yung mga anak ko. Kami ay walang-wala. Tapos nagtitinda lang naman ako ng mga pakwan na hinahango namin sa Iloilo. Gulay. Eh siyempre, kung minsan gabi na ako makauwi o 2 araw, 3 araw, sabi ko sa mister ko, bakit hindi tayo magtanim? Dahil napapagod na ako magpunta ng Pangasinan, nakarating ko ng Pangasinan, mamili lang ng mga gulay, Iloilo, magmili ng mga pakwan, gulay. Minsan sa terminal lang ng series ako natutulog para makabili ng mga gulay at pakwan doon. Sabi ko sa kanya, maghanap kaya tayo ng marintahan na mga lupa para sabi ko makapag-umpisa tayo magtanim kahit na pakunti-kunti. Pumayag naman siya. Kahit may 5 na ibinigay sa akin yung mga parents ko, wala. Tsaka yung biyena namin. Ginusto nyo mag-asawa, bahala kayo sa buhay nyo. Nadagdagan, after mga 4 years, nadagdagan yung anak ko. 2 na. Hanggang sa nagtatlo. Sabi ko, parang hindi na natin yata kaya, dumadami na yung anak natin. Wala tayong hanap buhay na maigi. Sabi kong ganun. Ibinigay ko muna yung pangatlo ko sa kapatid ko. Nadagdagan na naman ng triplets. Anong gagawin ko? Sabi ko, Lord, bakit? Sabi ko, binibigyan mo ako ng maraming anak na wala kaming hanap buhay, wala kaming magandang hanap buhay, wala kaming maipapakain ito. Iyak na ako. Binigay ko yung isang triplets kasi namatay yung isa. Ang isa binigay ko sa kapatid ng asawa ko. Ang isa natira sa akin yung babae. Yung pangalawa ko pala, binigay ko rin sa biyenan ko. 2 na lang natira sa akin, na sa 5 sila. 3 na yung naipamigay ko. 2 na lang sa akin yung anak kong natira. Sabi ko sa mister ko, baka pwede pa. Sabi ko, mamili ako ng mga gulay. Kasi pag makita kong gulay, sabi ko, mabilis ito maibenta. Pakwan, namimili ako ng mga pakwan gulay. Kahit na ibinigay ko yung mga anak ko doon sa binan ko, sa mga kapatid ko, kumbaga sa kung may kita ako, binibigyan ko rin sila. Hanggang doon nakarating ako ng Maynila. Nagtitinda ako doon ng mga Indian mango sa Divisoria. Ang Aklan kasi maraming Indian mango, tsaka mangga. Ay, inuutang ko sa mga puno yung mga Indian mango nila kasi wala pa kaming maipuhunan. Dinadala ko sa Divisoria. Nagtitinda ako doon sa gabi, 6:00 hanggang 5:00 ng madaling araw. Ngayon, may mga kaibigan akong nagtitinda ng mga kamatis, repolyo. Sabi ko, saan ba galing yan? Sabi nila, sa Ordaneta. Sabi ko, pwede akong sumama? Sabi niya, oo. Sabi nila, oo. Ang ginagawa ko, pagkatapos namin maitinda yung mga Indian mango ko galing sa Aklan, sasakay na ako doon sa mga sasakyan nila sa forward, nakikisakay lang ako. Pagdating doon, mamimili ako, balik sa Divisoria, ipapadala ko sa barko yung nabili ko doon sa Pangasinan. Ipapadala ko dito sa mister ko. Sabi ko, ibenta mo yung mga repolyo at kamatis doon. Nakakaiyak. Sabi ko sa mister ko, napapagod na ako magpunta ng Iloilo, ng mga kung saan-saan. Pwede ba, sabi ko, mananim na lang tayo dito? Kasi nakita ko doon sa Pangasinan, pag magtanim sila ng kamatis, ang taas ng kamatis nila at ang daming bunga. Nagtatanong-tanong ako kung paano nila itanim, kung paano nila tinuruan naman ako. Tinanim ko sa utak ko. Sabi ko, kumbinsin ko talaga, mister ko naman, nanim na talaga kami. Pag uwi lang ako na Aklan. Ay, oo. Yung history dyan, year
2,000 na yan. Siyempre, may college ako. May nakagraduate na nag-apply sa Maynila. May ginagatas ako. Naggarenta lang kami dati dito sa tinitirhan namin na ito. Maliit na kubo, may isang kwarto na makakasya lang ang katre. Yung mga anak ko iba doon na sa labas para lang magsapin lang ng karton at banig. Magkasya lang kami dyan sa kubo na yan. 500 a month yung renta namin. Parang naka-absent ako ng 2 buwan na hindi ako nakabayad ng renta. Pinuntahan na ako ng anak ng may-ari. Sabing ganun, kung hindi nyo kaya magbayad ng renta, umalis na kayo dito. Sabi ko, sir, sabi ko, di ba, sa 28 pa naman, October 28 pa naman, sabi ko yung, pangako ko sa'yo na magbabayad. Sabi ko sa kanya, wala pa naman. Sabi ko, 3 araw pa. Pag makaharvest ako, sir, ng kalabasa ko, maibenta ko, babayaran kita. Sabi ko ganun. Kasi yung sa kalabasa ko, mga 5 tons siguro yun, sir. Bastanting-bastante ko ibayad sa'yo. Sabi ko ganun. Hindi. Sabi niya, hindi na ako makaantay. Magsialis na kayo dito. Basta layas na kayo dito. Mga patay gutom kayo. Gaiyak ako, sir. Habang nagabumba ako ng tubig, yung luha ko pumapatak na dyan sa planggana. Sabi ko, Lord, hanggang kailan kaya yung ng tao sa amin na ganito kami? Kasi doon, pag mamimili ako dati ng mga prutas at hindi ako makabayad kaagad, sinasabihan ako, ay, hindi ka makabayad. Sabing ganun. Pag hindi ka, sabi niya, babayad, wala kang pag-asinso. Parang ahas ka, sabi niya, gagapang sa kapobrehon. Sabing ganun sa akin. Sabi ko, sobrang sakit naman kayo magsalita. Nagbabayad naman ako. Kaya lang, sinasabi ko sa inyo, nagbabayad pa ako ng tuition ng mga anak ko. Bumili pa ako ng gatas. Wala kang matakbuhan. Kahit na isang litsing bigas na hihiramin mo sa kapitbahay, walang magpapahiram sa amin. Kasi nakikita nilang bahay kubo lang yung bahay namin. Yan lang ang hanap buhay namin. Mangungutang lang ng mga kalakal dito para lang makabiyahe ng Maynila. Pinautang ako ng sinako-sakong dyan Minggo. Wala naman akong pamasahe papunta sa barko. Pag ko doon sa barko, naawa sa akin yung chipmate ng barko, at saka yung kapitan. Jack, sabi niya, kailangan mo bang puhunan? Sabing ganun. Sabi ko, Kap, nakakahiya naman sa inyo. Baka sabi ko, hindi ako makabayad. Baka malugi yung mga paninda ko at hindi ako makabayad sa inyo. Okay lang, sabi niya, pahiramin kita ng 25,000. Ay nako sir, sabi ko, ang laki na yan. Pwede, sabi ko, 5,000 lang. Sabi ko, may lang ako, pang-pliti sa tapos ay pangbayad sa puno. Sabi niya, hindi, ipapahiram ko ito sa'yo 5 buwan. Sabi niya, bago mo ibalik sa akin. Sa awa ng Diyos, yung 25,000 niya, sa 5 buwan, na sobra pa sa 100,000 ang kinita. Pinayaran ko siya. Dinala ko siya sa amin, dito sa amin bahay. Pinapakain, binilahan ko sila ng pagkain. Sabi ko, ayaw naman magtanggap ng tubo. May mga tao pa palang, gawa naman siguro ni Lord yan, na bigyan ako ng taong nagbigay sa akin ng puhunan para makaraos. Ito yung compost. Ang tinatawag dito na pangtabon sa paglagay mo ng binhi sa lupa, kailangan siyang tabunan ng compost. Year 2000, nagpunta kami sa Ibahay. Sabi ko, maghanap tayo ng lupa na mataniman natin. Paano, sabi niya, tayo makatanim, wala tayong puhunan. Sabi ko,
sige lang, may kunti na akong naipon-ipon sa mga nabili ko sa Pangasinan, tsaka dito sa Aklan. Unti-unti kong nabawi yung mga anak ko doon sa biyenan ko, nakagraduate na ng high school. Yung pangalawa. Tapos yung pangatlo, nakagraduate na rin ng high school. Binawi ko na rin sa kapatid ko. Nagagalit yung mga kapatid ko dahil, at saka kapatid niya dahil binawi ko na yung mga anak ko. Kasi sa umpisa naming pananim, awa ng Diyos, kumita kami. Sabi ko, Lord, thank you nga bigyan mo ako ng mga ganitong pananim na ang ganda ng mga bunga at kumikita talaga ako. Year 2004, nagtanim kami ng pakwan doon sa dinagdagan ko yung pagrenta kasi may kita na ako sa mga sitaw, sa mga gulay namin. Parang may naipon-ipon na akong kunti. Dinagdagan ko ng 3 hectares yung taniman namin. Tinaniman namin ng pakwan. Tapos nag-hire na ako ng 3 tao kasi may kunti na akong naipon. Sa awa ng Panginoon, doon naka-harvest kami 10 times na naharbisan ang 3 hectares na yan. Nagpuhunan ako ng 86,000. Kumita kami ng 1.2 million. Agad-agad. Kasi sabi ko sa mister ko, tuwing dumadaan yung mga tracking, sabi ko pang, habang gadilig kami doon sa pakwan, pag makatubo lang tayo dito sa tanim natin, bibili talaga ako ng truck na yan. Mag-uwi kami sa hapon papuntang sa bahay namin sa Tigayon. Pag ako ng mga L3 na yan, hindi kami makasakay-sakay. Aabang kami ng alas 6 hanggang alas 8 na ng gabi, hindi pa kami makasakay. Nagaiyak na ako, sabi ko kawawa na yung kambal ko doon natira sa bahay. Sabi ko wala na silang maibili ng pagkain doon. Hindi kami makasakay-sakay, balik na lang kami doon sa kubo namin, doon matulog, kinabukasan na ako uuwi. Nung pagka-harvest time na namin, yung ibang mga pakwa namin, pina-deliver ko sa Boracay. Hindi nakabayad yung taga Boracay. Binayaran ako ng Starix van na 1 year pa lang nila ginagamit. Tapos kami, sabi ko pang, pwede tayo magpunta ng Maynila? Anong gagawin natin doon? Sabi ganun. Sabi ko, bibili tayo ng truck. Kasi pag magkarga ako doon sa Iloilo, nakaabot ako doon ng mga 3 araw. Mag-abang lang ng maarkila na sasakyan, karga ng pakwan pa uwi sa Aklan. Talagang hindi ako palagi makauwi ng maaga dahil wala akong masakyan. Nung nakatanggap na kami ng bayad ng pakwan namin na 1.2, pumunta kami mag-asawa sa Maynila, nakabili kami ng forward truck, malalaki. So, pasalamat ko sa Panginoon. Bali, ang edad nito ay 16 days na. Saka siya idilig ng ganyan para makukuha na kaagad ng puno yung fertilizer. Dito, pagkaraan ng 2 araw na mag-aabono, ay babanlawan na siya ng isang malalaking tabo. Ganito. Dahan-dahan lang para ma-absorb yung banlaw. Ito'y wala ng fertilizer ito. Sabi ko, noon, sising-sisi ko si Lord. Sabi ko, Lord, bakit? Sabi ko, kasi year 2000, nanganak ulit ako ng kambal, nagiging 7 na sila. Doon na talaga ako umiyak na, Lord, sabi ko, bakit ako pa binigyan mo ng maraming anak? Na kami ang walang-wala. Marami dyan na sabi ko na mayaman, walang anak. Bakit? Sabi ko, sa akin ito binigay ang dami. Sabi ko gano'n. Nung bandang huli na baga sa kumita na kami dahil sa pakwan at sa mga pananim namin. Doon ko na-realize na ang marami palang anak, maganda sa pakiramdam dahil isa-isa meron ng mga masaya kami. Walang bisyo yung mga anak ko. Nakapagtapos sila at sa ngayon ay maganda na ang hanap buhay nila.
Isa-isa sila nakatapos na silang 5. 2 na lang yung pinapaaral ko ngayon. Sa ngayon, iniiyak ko na ang laking pasasalamat ko sa Panginoon na mas maganda pala yung maraming anak. Dahil pag mag-ipon-ipon sila, masaya. Sabi ng mga anak ko, ano ma, gusto mo iregalo ko sa birthday mo? Tuwing May kasi, nagpapa-birthday kami dito. Ma, bilhan kita ng sasakyan. Sabi ko, wag na. Yung pera nyo, para na sa inyo yan. Kasi nag-uumpisa pa lang kayo. Kami ng papa mo, malakas pa kami, tsaka marunong pa kami maghanap buhay. Pa kami para sa pagtanda namin. Pinanganak ko yung kambal ko year 2000. Pag 2010, 10 years old naman yung mga anak ko. Unti-unti ko nang naramdaman na nakapagawa na ako ng bahay. Nakabili na ako ng mga rosko na yan na pang-bulanti ng mga anak ko. Kahit na nag-aaral o nagtatrabaho, nag-a-apply yung mga anak ko, nagtutulong pa rin sila magtinda sa akin. Nakapagawa na ako ng mga top-down na yan, tricycle. Nakapagawa na ako ng bahay, may pera ng kunti. Tapos yung itong bahay, yung lupa na itong dito sa inuupuan ko, nabili ko na rin. Kasi noon, 'di ba, sabi ko sa sarili ko na nung pinapagalitan ako, sabi ko balang araw bilhin ko talaga tong lupa na to. Lord, sabi ko tulungan mo naman ako na hindi naman ako ganunin ng mga tao. Sabi ko, tulungan mo ako na makaraos sana ako at mapasa akin na itong lupa na to. Umuupo ako doon sa puno ng langka, malapit doon sa may bumba. Matagal ako doon bago makaalis. Sabi ko sa kanya, pag mabili ko itong lupa na ito, Lord, ituloy-tuloy ko yung pagtatanim ko ng pakwan. Sabi ko, pag makapira lang ako, sabi ko sa pakwan, bibilihin ko talaga ito. Di umalis kami nung pinagalitan kami, umalis kami dito. Dala-dala ko yung mga anak ko, naghanap kami ng marintahan doon sa Kalibo. Pagrenta ko doon, sabi ng nanay ng napagalit sa akin ay, bakit sabi niya kayo doon umalis? Sabi ko, nay, pinuntahan talaga kami doon sa boarding house namin. Sabi niya, bumalik kayo doon. Ako na bahala sa kanya, bumalik kayo, sabi niya. Ang ginawa ko naman, nag-ausap kami ng mister ko, pinapabalik tayo doon ni Naifi, paalin to. Sabi niya, di, babalik tayo. Sabi niya, tiisin mo na lang yung galit sa'yo kung pagalitan ka, sabi ng mister ko. Bumalik kami. Nakaano siguro ng mga 2 taon, sabi ng nanay nila, Jack, baka pwede mo na, sabi niyang may pira ka dyan, sabing gano'n. Sabi ko na kunti, may pira ko kunti. Sabi niya, pwede mo ako bigyan ng pangbiling gamot? Oo, sabi ko na binigyan ko siya ng 50,000 pangbiling gamot. Sabi niya, hindi na ako nito makabayad sa iyo. Yung lupa na ito, pwede mo na itong unti-untian hulug-hulugan sa akin. At kung gusto mo, sabi niya, pwede ka na magpatayo dyan ng bahay. Ay, nay, sabi ko, salamat. Salamat, gid. Pag alis ng matanda, iyak ako ng iyak. Sabi ko, nagpapasalamat talaga ako kay Lord. Lord, sabi ko, thank you sa mga talagang ibigay na sa amin ito. Sa hinihiling ko sa iyo, iyon na siguro ang kasagutan. Ang ginawa ko, pinagawa ko talaga ang bahay pag sabi niya sa akin. Nagpabili na ako ng mga hollow blocks, tapos nag-ano nang ako ng panday. Na unti-untian, March 2, pinagawa ko talaga yan. Pag May, nabuo na. Sabi ko, temporary lang muna to para sabi ko hindi lang kami matuluan kasi giba na talaga yung maliit na bahay. Pagdating ng mister ko, sabi niya, kaninong bahay dito pinagawa? Sabi ganun. Sabi ko, atin, wala pang pintura eh. Sabi ko, atin, yung bahay natin saan na? Sabi ko, nasa loob. Nagulat siya. Sabi niya, sa loob. Pagpasok niya, nasa loob talaga. Ang bubong kasi noon, mababa lang kasi maliit lang. Dito dati yung kubo ko. Sige, sa loob ng bahay ko. Saan banda dyan? Dito lang siya. Isang kwarto lang.
Dito lang yung ano ko. Ito yung bahay noon. Oo. Isang katre lang na 2 tao lang ang kapasya dito na kubo ko. Pagpagawa ko, nagpagawa ako doon, nasa gitna na siya. Na ano na itong mga kwarto, tapos na yung mga kwarto, yung kubo ko dito, nandito pa rin yung mga kawayan at yung bubong niyang nipa. Dito sa gitna. Nandito yung bomba, yung sinasabi kong deep well, nandito. Diyan ka umiyak. Oo. Diyan ako umiyak, yan ang deep well dyan. Diyan ka pinagalitan. Tapos dito ako umupo sa puno ng langka na ito. Kinuha ko tong puno ng langka kasi kailangan papagawaan ko na ito ng ng second floor siguro ko pag may time lang kasi busy pa kami ngayon sa pagtatanim. Ito yung mga nabili-bili ko ng mga pang top down, pang service sa pakuan. Tapos yun ang kadugtong ng langka na yun, pinutol ko. Pinutol ko na kasi wala nang sakit sa loob. Sa pagpapakuan naman, kailangan dyan ini-enjoy mo yung pagtrabaho nyo. Ito yung lalaki na pinapaasawa na cross-pollinate dito sa babae na pakwan. Ginaganyan natin para makadikit siya sa babae. At sinasawsaw yan. Yan ang tinatawag na cross-pollinate sa pakwan. Dapat maaga pa. Magmula ng 6 to 9 o'clock para mabasa pa yung polinar ng lalaki. Ganyan. Ito yung bunga na panganay sa pakwan na ito, malapit sa puno. Nasa 4 lang na dahon, bumunga na siya. Kaya ito ay pipitasin ko. Dahil maliban na malapit sa puno, deform siya, panganay. Dapat ito ay pipitasin para yung mabuo niya ay yung dito sa may dulo, sa pang 16 na dahon. Lalaki lang to hanggang sa 2 kilo. At ito ay nire-reject na ng mga buyer. Kakain lang siya ng fertilizer na marami kasi malapit siya sa puno. Hindi na makakain yung doong dapat ay siya ay jumbuhin. Ito na yung mga bunga na panganay na pinitas ko dahil sila ang mga panganay na sisip-sip lang ng fertilizer na hindi naman lalaki. Marami kaming naatinan na mga seminar sa mga kung paano bala ng mga lupa, magpapahataba. Kaya nag-eksperimento man kami sa sarili namin kung paano namin alagaan yung pakwan. Kasi ang pakwan kasi 65 days, harvest ka na. Pag ka dyan, pag makahulog ka ng bini, bibilang ka lang ng 65 days, harvest ka na. Inuutang ko ng mga puhunan noon. Pero sa ngayon, kaya ko nang maibili. Noon nakapagpatanim lang ako ng 1 hanggang sa 3 hektarya. Ngayon kaya ko nang magpatanim ng 50 hectares. At mabibili ko ng cash yung mga fertilizer. So ito ngayon, yung mga inputs mo, fertilizer. Ito bigas para sa mga tao. konsumo ng mga tauhan ko. Sa 10 sa 10 parsila. Ito na yung mga fertilizer. Yan na lang ang natira kasi nag-harvest na ako Dito na nakaimbak sa bahay. Diba nagda-drive ka rin? Oo, akong driver. Bakit ikaw nagda-drive, tita? Kasi si Mr. ko hindi marunong Bakit? Takot siya mag-drive. Ako na ang nagda-drive. Dati, sa Kalabaw lang ako sumasakay. Nag-aararo. Ngayon, Ford Ranger na ang sinasakyan ko. Hindi mo ba inakala, tita, na darating ka sa ganito? Oo, sabi ko sa mister ko nung nagpapa-blessing na kami ng bahay ko. Sabi ko parang nagdamgo, ano ba yung tawag dyan? Parang nanaginip lang ako ngayon. Sabi ko ganun. Oo nga, sabi niya. Parang hindi natin akalain na mga anak natin tapos na.
Kasi nakasakay na yung 2 anak ko nung nagpa-blessing ako ng bahay ko. 2 anak ko na yung nakasakay. Tapos yung panganay ko nagtatrabaho na sa Mactan. Air Force kasi yung tinapos. Tapos sabi ko, parang hindi ko akalain na ngayon, ito na yung bahay natin. Sa ngayon, okay na. Dahil sa pakwan talaga ako nag-successful. Sa 50 hectares ko na tanim, ang ginagawa ko, paggising sa umaga, punta na ako doon sa maghatid na ako ng mga bigas doon sa pataniman, bibili akong ulam, pahatid sa kanila. Paikot-ikot hanggang sa hapon. Araw-araw yan ang ginagawa ko. Ito yung fertilizer na hinahalo namin para i-dilig sa pakwan na ready to harvest na, 5 days before harvest. Ito yung may 2100 para siksik ang laman ng sweet 18 natin. May 1846 para pangpalaki, putas para pangpatamis. Ito, hinahalo na, ready to lagay na sa container na tatakal na lang tayo ng isang lata para sa isang container para idilig na. Kung may harvest ako, doon kami sa farm magpapatao, magluto ng para pangpakain sa tao, mag-harvest. At magpapadeliver na ako pa Boracay. Tapos yung taga-bulante ko, kung saan ang market day, meron akong tao nga nagabulante. Buwanan sila. Ano po lahat ang empleyado ninyo? Yung pinapasahod din sa mga tindahan? Ay, sa mga tindahan, umabot sila 32. 32. Tapos po sa farm? Sa farm, sobra 100. Sa first harvest, yung anak kong panganay, siya yung buyer ko. I-deliver niya. Dati kasi nagde-deliver kami sa Cebu. Ako sa Cebu, binigay ko na yan sa kanya. Nagde-deliver siya sa Maynila, sa Balintawak, sa Q-Mart, at saka sa Pasay. Kung saan-saan ang may mga suki ako, suki niya na rin. Siya na ang nagsusupply. Yung permira. Pero yung mga tersira niya, pinapadala ko na sa Boracay, sinusupply ko rin sa Boracay. Yung mga mas may maliliit pa dyan, yan ang kung saan ang market day dito sa Aklan, hanggang sa Capiz, Antique, yun ang benta ko sa tao para kumita na rin sila. Mga ilang tons ba yung mapapaubos sa isang linggo ng watermelon? 3 tons daw yung mapapaubos nila sa isang linggo. Sila ang pinakamalakas na sinusuplayan ko dito sa Boracay, ang chili store. Hello, Dan. Ilang kilo bang orderin mo bukas na pakwan? 1,000 kilos ang i-deliver bukas. 1,500 na pakwan yung mapapaubos natin sa isang linggo. Yung pakwan na yan, galing sa Jackie Farm, matamis na, malalaki pa, kaya mabilis maubos. Ito yung pakwan na ito, galing ito sa Jackie Farm. Ito yung binibenta nila, ginagawang shake. Dito sa prutas, dito sila kumukuha sa akin ng pakwan. Ito, kitang-kita, mapupula na, matatamis pa. Enjoy mo ng pitas is 30. 2 days before, hiniwag kang mainit ng tubig. Pag 30, pang 3 days, pitas na. Sinagan magdibayan. So kung dadalhin ng Manila, Kahit tatagal pa siya doon ng mga 2 weeks, walang masisira. Ito yung fruit stand ko dito sa highway. Yan ang truck na yan. Bago ko rin bili yan. ay yung green green na yan, track mo rin yan. Jackie Farm din yan. Ako, marunong ako magtanim. Kahit na may tauhan ako ngayon, pag hindi sila marunong gumawa, ako ang gagawa. Hindi sila marunong mag-spray, ako ang i-spray. Talagang tinetraining ko sila.
Sabi ko, ganito mag-spray, ganito magdilig, ganito magpala. Kasi bago ako magpananim, nagtitinda na kami, nagtitinda na ako. Kaya marami akong mga suki. Halimbawa, wala man akong buyer, ako buyer din eh. Namimili rin ako sa Iloilo at sinusupply ko sa Boracay, sinusupply ko sa mga market, sa mga tindahan. Sa ano lang, sa pagtiyaga. Tapos sa pagtanim, kailangan kung halimbawa nagtatanim ka, hindi lang nga basta mong itanim at talikuran. Tutukan mo talaga ng ano mo dyan, oras. Yung iba kasi nagtatanim dyan ng pakwan, sila kasi pag matanim lang nila, basta-basta lang itanim. Kailangan kasi ang pakwan, alagaan mo siya sa loob ng 65 days. May mga proseso dyan nga para sa kanya. Unang-una sa pagpunla pa lang, kailangan maingat ka dyan. At ang pakwan kasi masilan man, kailangan tutukan mo talaga siya hanggang ma-harvest. Kasi pag parang pinababayaan mo, ay lalo na kung tag-ulan, ang iba dyan walang nakukuha. Pero ako kahit na tag-ulan, may kinikita pa rin kami. Kung sila ang magtatanim ng mga gulay, kailangan dyan ang sipag at tiyaga. Sipagan nila, tiyagaan nila na magtatanim. Pakwan man o mga gulay, kailangan talagang pagtiyagaan mo sila. Pagtiyagaan yan. Kasi kung tatanim ka ng gulay, sandaling araw lang, maharbis mo na sila eh. Mapirahan mo na. Sa lupa talaga ang pira. Kami, high school graduate lang ang tinapos namin. Diyan talaga ang ko, sa lupa. Nasa lupa talaga ang pira. Totoo yan sinasabi ni Mrs. Sa 100% hindi kami maniwala nga ito na ang naabot namin. Sa noon ang hirap ng buhay namin. Talagang dito pala sa lupa maraming pira. Basta masipag ka lang, maabot mo ang talagang panaginip mo sa buhay. Nag-successful ang mga anak namin sa pagtanim ng mga gulay, pakwan. Nakatapos yung mga anak namin lahat. Ay, sa ngayon, yung tatlo naming anak, mga opisyal sa barko. So yan ang nagpasalamat kami sa Panginoon na hindi niya kami pinapabayaan. Walang mahirap dito sa Pilipinas pag masipag ka. Sa mga gusto ring umunlad kagaya ko, huwag kayong sumuko dahil nasa lupa ang success. Sobra-sobrang hirap pero hindi talaga ako sumuko. Kasi kung marunong ka lang sa buhay, madali ka lang mag-asenso. Parang hindi na bala ako naghahanap pa kung ano pa ang kailangan kasi nasa akin na ang lahat. Kayo rin, kung gusto niyo rin kagaya kong umasenso, magtanim lang ng magtanim. So ayan, tutumpang ganyan tayo. Mag-swimming tayo dyan? Pwede. May swimming tank ang dala. Ako may cookies. Ikaw mayroon? Ito rin, kahit na
So, yun, mga kaibigan, natungayan nyo, no, si Nanay Helen Culio, no, isang nagtatanim, no, ng pakwan doon sa Aklan, no, kaya ngayon, kita nyo, Jackie Farm, no. So, yun, kung paano, yung agribusiness po na yan, nasa pagsisikap po, no, ng bawat isa sa atin, kung sino man, kung kayo man, gusto nyo magtanim, nasa pagsisikap nyo, kita nyo, ang linaw naman ng kanyang kwento ng buhay. Noong araw, pinalalaya sila sa bahay, pinaalis, sinabihan pa ng gagapang na parang ahas, pero awa ng Diyos, may mabuting loob, pinahiram po siya, at sa loob ng 5 buwan, naibalik niya at malaki pa kinita. So, ibig sabihin po, kung talagang ikaw'y magsisikap, mararating mo yung gusto mo. Lahat naman po tayo may pangarap, gusto natin yung mga nangyang buhay, katulad nung sa iba, no? Kaya naman po yun kung gugustuhin natin. Nang walang tatapakan tao, walang hihilahin tao, no? Kundi sa sarili nating sikap. Okay mga kaibigan, 3 minutos na lang bago sumapit ang ika-7 po ng gabi, Philippine Standard Time. At syempre ako pa rin ang inyong kasama dito po sa ating programang Tropa, Rosel Lopez, at kasama ko pa rin sa technical side, di pa rin bumibitiw, si Joshua Baltao. Dyan ba sa Laguna, Pinsan Ricky, ano ba ang mga tinatanim dyan? Kadalasan, yung mga may buki dyan, ano ba maganda itanim dyan sa Laguna? Parang gusto kong magtanim may isipan kong magtanim. Ano ba ang mga pwede itanim dyan? Meron pa bang matataniman lupa dyan? Mukhang karamihan, puro establishmento na, insan no? Mukhang bibihira na yung mga nagtatanim. Ano ba maganda mga itanim dyan? Okay, so yun, at yun, yung iba nating magsasaka, gayahin nyo po yung estilo ni Nanay Helen Culio, no? Na talaga namang nagsikap, at kita nyo, daming anak, nagkaroon pa ng triplets, ang katulayan, pinaalagaan pa sa kanyang mga kapatid, dinistribute niya, isa-isa dahil hindi kayang buhayin, mahirap ang buhay, lalo na nga sa probinsya, pero, awa ng Diyos po ay nalagpasan niya lahat yun, nakapagsikap, at ayan, mayaman na po ngayon. Kita nyo, pabura-burakay na lang. Ikaw ba, Joshua, gusto mo yung darating ng araw, magbubura-burakay ka? Gusto mo, di ba? Kahit naman sino gusto yun. Iba ko kasi yung lalo na yung pagka nagkakaedad na tayo, pag tumanda na, iba pa rin yung ika nga, yung naman petiks-petiks na lang tayo. Pag gising sa umaga, magkakape. Pagkatapos tatanawin mo yung mga tanim mo, no? Kung ano lagay, at yun, may mga tao ka naman na silang gaganap, at yun, masarap yung ganon. So, well, marami pong negosyo, maraming pagkakakitaan na talaga namang someday ay aanihin mo, suswertihin ka, no? So, marami po. Teka muna, nanonood pala sa atin si Kuya Ricky Del Rosario. Kuya Ricky, good evening. At yun, si Kuya Ricky, ito matipuno ito. Ito big time ito. Kaya tingin ko ito, hindi na kailangan magtanim dahil big time. Yung iba, sinasabi natin, yung mga factory worker ka, kung magsisikap ka, may alam kang negosyo, may wido ka sa ganung bagay, bakit hindi mo subukan? Kung talagang devoted ka doon sa ganung subukan mo at yun naman siguradong kung devoted ka, talagang wido mo yun, meron kang potensyal doon, mapagyayaman mo yun at sigurado na bukas makalawa ay titingalain ka na. Titingalain na aseso, hindi titingalain na nagbigti sa kamatis. Yung iba kasi, balang araw, titingalain mo ko. Yun, tiningala nga. Yun pala, nagbigti sa puno ng kamatis. Okay, sa mga kaibigan, magpapakilala lang saglit si Joshua Baltao at muli po kaming magbabalik sa oras ng hudyat sa alas 7:01 ng gabi. Magbabalik po kami. Nais mo bang guminhawa ang iyong pakiramdam? Kung ikaw ay may sipon, ubo, lagnat at iba pang nararamdaman, lalo na ang sakit ng katawan, narito ng Yasmag Magnesium Therapy Oil. Ang Yasmag Magnesium Therapy Oil ay nakatutulong na ibsan ang iyong nararamdaman sa pamamagitan ng pagpahid sa apektadong parte ng katawan, gaya ng noo, balikat, tuhod at kung anuman ang masakit na parte ng iyong katawan. Panoorin ang mga testimonials ng gumamit ng Yasmag. Yan po, ginagamit niya.
Siya po ay isa sa aking mga testimony. Ako, si Justino Francisco, ay gumagamit ng Yasmag na siyang nakapagpalakad sa akin. Kaya kayo, mga kaibigan ko at kakilala, ay pinapayuhan kong gumamit ng product na ito. Isa sa ating testimony, ikukwento po niya sa inyo yung kanyang result nung siya ay 1 linggo nang nilalagnat at giniginaw ng hihina. Hi, ako po si Rina Liliantos, 29 years old, taga Sariaya, Quezon po. Nangyari po sa akin, itong mga nakaraang araw po ay hindi ko po maintindihan yung pakiramdam ko, gawa pong ang sakit po sobra ng likod ko, nilalagnat ako, tapos po ay hindi lang po 1 linggo ang nararamdaman ko. Simula po nung July 30 hanggang itong araw, hanggang nung mga nakaraang araw. Yun lang po, nawala lang po ng dahil sa magnesium. Paano ginawa mo? Ang ginawa lang po sa akin ay ipinahinaplas po sa akin likod kung saang parte ng katawan ang masakit. Tapos po ay hinilot lang po ako. At hanggang po pagpawisan ako sa pagkahilot na may magnesium. Ayun lang po, sunod-sunod po ang paglagay kung saan banda ang may masakit. At yun nga po, ilang araw lang sa paggamit yun ng magnesium, ako mismo, sarili ko, ramdam ko ang pagbabago sa aking katawan. Dahil po simula nga po nung July 30 hanggang itong itong mga nakaraang araw lang, hindi ako halos makatayo dahil sa sobrang sakit ng aking likod. Ako po si Leslie. First time ko po mag-try nitong Yasmag Magnesium Therapy. Ang una ko pong naramdaman ang bango niya lang hapin, nakaka-relax ng katawan, and then yung sakit na iniinda ko sa puso, yung sakit-sakit, wala naman ako sakit sa puso, pero yung mga kirot-kirot nawala niya, instant nawala, na tagal ko nang iniinda. And then hindi siya malagkit ipahid. Inaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga katropa, ako ang inyong lingkod, Brian Anyosa. Samahan po ninyo ako sa panibago nating programa dito sa Millennial Online TV, ang Balitaktakan, kung saan pag-uusapan natin ang lahat ng mga balitang bumabandera sa isang buong linggo at mga impormasyong dapat ninyong malaman. Paano kami mapanood? I-type lang sa inyong mga Facebook at YouTube account ang Millennial Online TV. Ano pang hinihintay mo, katropa? Like, subscribe, at share na! Mga katropa, ako po si Gazi Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo, na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ng aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na, mga katropa! Mga katropa, ako po inyong lingkod, si Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay ng bagong milenyo. Abangan po ang aking mga tatalakayin na mga kaganapan dito sa ating bansa. At syempre, abangan nyo rin ang gagawin nating pangungumusta sa panunungkulan ni Kapitan sa ating Dalaw Barangay. At syempre, ay tunghayan nyo po ang lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang po sa inyong mga cellphone sa Facebook at YouTube, Millennial Online TV. Okay mga katropa? Inaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.
Husgayin, rebisahin, opinyon, palawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Okay mga kaibigan, alas 7:07 na po ng gabi Philippine Standard Time at bago tayo tuloy magpaalam muna mga kaibigan at muli tayo magbabalik sa araw ng bukas para sa Friday edition ng programang Tropa pa rin. Abay, maraming salamat po kina Boss Val Leonardo po, ang katropa nating photojournalist dyan po sa Quezon City Police District Press Corps. Kay Kuyang Joselito Reyes, no, sa nating kasamahan din at katropa rin natin na LMT. No? Maraming salamat sa panonood. At gayon din at kay Joel Cabusora Regindin, yung katropa natin buhat naman sa lalawigan ng Ilocos Sur. Diyan ba, Kuyang Joel, marami pang mga mapagtataniman. Ano ba mga tinatanim pa dyan sa Ilocos? Yan. At yung mga binabati rin natin yung mga taga Rise of Home, teka lang, sandali. Ikaw ba stress? O may dinaramdam? O gulong-gulo na talaga isip mo? Tumutok lamang at panoorin dito sa Millennial Online TV. May tuturo po ko sa inyong isang paraan upang maibsan at mapawasan. Okay, so mga kaibigan, yun po, maraming salamat din sa aking pinsan, si Police Lieutenant Ricky Lopez, at yan din kay Kuya Ricky Del Rosario, at kung nahuli na si Kuya Danny Espinosa. Okay, muli po mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat, at muli po kami magbabalik bukas sa Friday edition. Ako po inyong naging kasama, kakwentuhang ka-jamming, Rosel Lopez, at nakasama ko po sa technical side si Joshua Sumulat Baltao. Magandang gabi Pilipinas, mabalos. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko ng iyong minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot ng plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randel tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na mga milenyo!
gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Pinaigting, pinalakas ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga katropa, ako ang inyong lingkod, Brian Anyosa. Samahan po ninyo ako sa panibago nating programa dito sa Millennial Online TV, ang Balitaktakan, kung saan pag-uusapan natin ang lahat ng mga balitang bumabandera sa isang buong linggo at mga impormasyong dapat ninyong malaman. Paano kami mapanood? I-type lang sa inyong mga Facebook at YouTube account ang Millennial Online TV. Ano pang hinihintay mo, katropa? Like, subscribe, at share na! Mga katropa, ako po si Gazi Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo, na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ng aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na, mga katropa! Mga katropa, ako po inyong lingkod, si Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay ng bagong milenyo. Abangan po ang aking mga tatalakayin na mga kaganapan dito sa ating bansa. At syempre, abangan nyo rin ang gagawin nating pangungumusta sa panunungkulan ni Kapitan sa ating Dalaw Barangay. At syempre, ay tunghayan nyo po ang lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang po sa inyong mga cellphone sa Facebook at YouTube, Millennial Online TV. Okay mga katropa? Pinaigting, pinalakas ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalon ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalaw Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Mga pangyayaring naganap sa ating kapaligiran, mga balita sa buong linggo, hihimayin, iisa-isahin, dito sa Balitaktakan, aarangkada, kasama si Brian Anyosa, dito lang sa Millennial Online TV. Nais mo bang guminhawa ang iyong pakiramdam? Kung ikaw ay may sipon, ubo, lagnat at iba pang nararamdaman, lalo na ang sakit ng katawan, narito ng Yasmag Magnesium Therapy Oil. Ang Yasmag Magnesium Therapy Oil ay nakatutulong na ibsan ang iyong nararamdaman sa pamamagitan ng pagpahid sa apektadong parte ng katawan, gaya ng noo, balikat, tuhod at kung anuman ang masakit na parte ng iyong katawan. Panoorin ang mga testimonials ng gumamit ng Yasmag. Yan po, ginagamit niya. Siya po ay isa sa aking mga testimony. Ako, si Justino Francisco, ay gumagamit ng Yasmag na siyang nakapagpalakad sa akin. Kaya kayo, mga kaibigan ko at kakilala, ay pinapayuhan kong gumamit ng product na ito. Isa sa ating testimony, ikukwento po niya sa inyo yung kanyang result nung siya ay 1 linggo nang nilalagnat at giniginaw ng hihina.
Hi, ako po si Rina Liliantos, 29 years old, taga Sariaya, Quezon po. Nangyari po sa akin, itong mga nakaraang araw po ay hindi ko po maintindihan yung pakiramdam ko, gawa pong ang sakit po sobra ng likod ko, nilalagnat ako, tapos po ay hindi lang po 1 linggo ang nararamdaman ko. Simula po nung July 30 hanggang itong araw, hanggang nung mga nakaraang araw. Yun lang po, nawala lang po ng dahil sa magnesium. Paano ginawa mo? Ang ginawa lang po sa akin ay ipinahinaplas po sa akin likod kung saang parte ng katawan ang masakit. Tapos po ay hinilot lang po ako. At hanggang po pagpawisan ako sa pagkahilot na may magnesium. Ayun lang po, sunod-sunod po ang paglagay kung saan banda ang may masakit. At yun nga po, ilang araw lang sa paggamit yun ng magnesium, ako mismo, sarili ko, ramdam ko ang pagbabago sa aking katawan. Dahil po simula nga po nung July 30 hanggang itong itong mga nakaraang araw lang, hindi ako halos makatayo dahil sa sobrang sakit ng aking likod. Ako po si Leslie. First time ko po mag-try nitong Yasmag Magnesium Therapy. Ang una ko pong naramdaman ang bango niya lang hapin, nakaka-relax ng katawan, and then yung sakit na iniinda ko sa puso, yung sakit-sakit, wala naman ako sakit sa puso, pero yung mga kirot-kirot nawala niya, instant nawala, na tagal ko nang iniinda. And then hindi siya malagkit ipahid. Talakayin, rebisahin, opinyon, palawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Binaigting, binalakas, ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Binaigting, binalakas, ang bagong news online. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, elas ang sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, kuya ka ng mag-ibig, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ng bagaw, ay ginagang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iinit, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidinig, luha ng araw ng walang pagsinta, mo'y langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga at mamatay ng dahil sa'yo. Sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.